ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, sa bayan ng Ibalon ay may nakatirang isang kabigha-bighaning dalagang nagngangalang Dalagang Magayon. Anak siya ni Naraha Makusog ng Rawis at Darawi. Ngunit namatay ang kanyang ina matapos siya isilang. Ang kagandahang taglay ni Dalagang Magayon ay nakaakit sa maraming manliligaw mula sa iba't ibang tribo. Isa sa kanila ay ang mapagmataas at palalong si Pagtuga, isang magaling na mga ngaso at malakas na pinuno ng Iliga na nagpapakita ng panliligaw sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo sa ama ni Magayon. Ngunit hindi iniibig ni Dalagang Magayon si Pagtuga. Ang puso niya ay pag-aari na ni Panganoron, ang matapang na anak ni Naraha Kalilayan ng Katagalugan. Iniligtas siya nito sa bingit ng kamatayan ng isang umagang maligo siya sa Ilog Yawan. Di kalaunan ay nagtapat siya ng pag-ibig sa dalaga. Nahihiyang aminin ni Dalagang Magayon na nahuhulog din ang loob niya sa binata. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang makatuntong sa bahay ni Raha Makusog. Napagtanto ni Raha Makusog na mahal ng kanyang anak ang binata at hangad din niya ang kaligayahan ng kanyang anak. Sa gayon ay binigyan niya ng basbas ang magsingiro. Ang balitang ikakasal ang dalaga ay nakaabot sa pandinig ni Pagtuga. Lubos siyang nagalit at gumawa siya ng paraan upang mapigilan ang nalalapit na kasal ni Panganoron at Magayon. Isang araw, nang pumunta sa bundok si Raha Makusog upang mangaso, hinarangan siya ni Pagtuga at dinala sa kanila upang gawing bihag. Panalayain kita kung ibibigay mo si Magayon para maging asawa ko. Ang kasagutan ay wala sa akin. Tanungin mo si Magayon at sa kanya mo malalaman ang sagot. At dinala si Dalagang Magayon sa harap ni Pagtuga. Sinabi ni Pagtuga na papatayin ang ama ng dalaga kung hindi papayag magpakasal sa kanya. Umiiyak siyang sumang-ayon sa gusto ng binata. Magaganap ang ating kasal sa loob ng 7 araw, sabi ni Pagtuga. Dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na paghandaan ang darating na kasalan. Dahilan sa biglaang pangyayari, iniwan ni Panganoron ang paghahanda sa kasal nila ni Magayon. Nagmamadali itong nagtungo sa Rawis, dala ang kanyang mga mandirigma. Mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Napatay ni Panganoron si Pagtuga sa gitna ng kanilang labanan. Natuwa si Magayon sa pagkakita kay Panganoron. Dali-dali itong tumakbo palapit sa kasintahan. Subalit isang ligaw na sibat ang pumarap sa likod ng dalaga na sanhi ng kanyang kamatayan. Nang sasaluhin na ni Panganoron ang minamahal sa kanyang bisig, isa ring sibat ang tumama sa binata. Galing sa kanang kamay ni Pagtuga na si Lino. Sa pagkakita ni Raha Makusog, dali-dali siyang lumapit kay Lino at pinatay niya ito sa kanyang minasbad. Ang dapat na kasayahang magaganap ay nauwi sa isang malungkot na pangyayari habang iniibig ang magsingiro. Naghukay si Raha Makusog upang doon ilibing ang dalawa. Sa mga lumipas na araw, nakita ng mga tao na ang puntod ng dalawa ay tumataas. At nang ito ay mabuo, isang walang kasing gandang tatsulok na naglalabas na nagbabagang mga bato sa bunganga. Kahit hanggang ngayon ay nangyayari pa ito. Naniniwala ang mga ninuno na ito raw ay mga palatandaan na kinuha ni Pagtuga ang mga regalong ibinigay nito kay Magayon katulong si Linong. Mula noon, ang bulkan ay tinawag sa pinaiksing pangalan ni Magayon, tinawag itong Mayon. Ang magandang hugis nito ang siyang nagpatanyag sa bayan ng Albay.